medyo nakakatakot yung panawagan, pakikinggan natin mamaya, ng isang social media influencer, pero masisisi ba? Hindi lang isa, dalawa pala. Pero magkaiba lang yung sinabi, no? Nananawagan sila na, kumbaga, tama na puro lang tayo rally, hindi tama na puro lang tayo motorcade, walk of fame, ano ba tawag dyan, parada, ganon, sa magbabatikos sa or noise barrage sa mga politiko na magnanakaw. Lalo ngayon, talagang nabuksan yung can of worms ng mga nakaw na pera. Trilyon pala yan ha mga kababayan. Trilyon ang budget natin sa flood control. Lagpas 1 trilyon, napakalaking pera po niyan. Yung so far ay nanakaw kay simula nung umupo itong singiwi. So pinagpipiyastahan po talaga ng mga politiko, hindi lang ng mga contractors, ang pera ng mga Pilipino. Pera natin yan lahat mga kababayan. Okay? Matik na kaltas nga po sa ating sweldo, matik na dagdag sa ating mga kinukonsumo, matik na dagdag din po sa mga binabayaran natin katulad ng tubig, kuryente, internet, and everything. Okay, lahat may buwis. Pati yung mga properties natin, real estates, lupa, bahay, ari-arian, may matik na buwis. So, ang pera na nagpapadaloy, kaya nagpa-function ng gobyerno, ay buwis ng taong bayan. So, nagpapakasasa ang mga magnanakaw, kaya binabaha ang Pilipinas, lubog na sa tubig, konting ulan, baha, di ba? Nagkakasakit ang mga Pilipino dahil sa dumi, sa polusyon, sa sakit na dala ng baha, ganyan, may lamok, ako, lamok lalo na. Alam niyo ba ang lamok? Ang isa sa hindi lang siguro insekto kundi uri ng hayop na may pinakamaraming pinatay na tao. Hindi pating, hindi leon, hindi oso, lamok mga kababayan. Yan ang uri ng hayop na may pinakamaraming pinatay na tao. Alam nyo ba yan? Oh, lala, di ba? Tapos ngayon, ang problema natin ay yan, baha-baha na konting ulan nga lang, alam niyo naman, ang lamok nagta-thrive sa mga kahit na maliit na bodies of water, sa mga stagnant water, ganyan. So sakit po talaga ang dala kapag hindi maayos ang pagpapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas. So itong mga parali-rally, mga marcha-marcha, parada, motorcade, parang nagsawa na ang taong bayan. And nakikita nga po nila na sa ibang bansa, ang ginawa para matapos na itong problema natin sa mga magnanakaw na politiko, pinagsusunog yung bahay ng mga magnanakaw. Pati yung mga parliament buildings, 'di ba, mga opisina ng gobyerno, sinunog ng taong bayan, lalo mga Gen Z. So nakakuha ng idea yung ibang mga Filipino influencers na ito daw yata ang tamang solusyon. Kasi katulad nga rin ng sinabi ni Kiko Barsaga, isang Gen Z congressman from Cavite, na walang nangyayari sa mga hearing-hearing na ito ng Senate and lower house, wala namang napaparusahan, wala namang nakukulong. So, paano natin mababawi? Yun nga ang tanong kaagad eh. Paano natin mababawi ang ninakaw na pera natin? Paano natin mapapanagot at mapipigilan pang maulit itong ginagawang pandarambong? Kaya siguro, although kontra ako sa sinabi ng isang netizen na ito, may point siya. Although delikado po ito, pwede silang makasuhan, pero alam nyo kasi nasa ano tayo eh, hopeless na tayo, no? Nawawalan na tayo ng pag-asa kasi ginagago tayo, niloloko tayo. Ang nag-iimbestiga sa mga magnanakaw ay magnanakaw rin naman. Kaya hindi lubos-lubos ang ginagawa nilang investigasyon. Iniligtas nga nila si Tambaluslos eh, at saka si Saldemo na pinangalanan na ni VP Sara, pinangalanan na ng mag-asawang Diskaya, na yan ang utak sa mga ninanakaw na ito sa isang departamento pa lang po ng Pilipinas. Yan ay ang Department of Public Works and Highways. Sabi ko nga sa inyo, mahigit 20 ang departamentong yan. For sure, bawat departamento may nakaw. Sa DPWH pa lang, trilyon na ang nanakaw. So, kumusta naman? Kaya walang proyekto, kaya hirap ang Pilipinas, kaya bagsak ang ekonomiya, kaya mahal ang bilihin, kaya baha ang droga, kaya malala ang krimen. Baha ang droga, baha ang tubig, ano ba ito? Kailan ito matatapos? Nawawalan na po ng pag-asa ang ilang mga Pilipino. So, despite na hindi ako nag-agree sa sinabi ng isang influencer, mukhang may point siya at masisisibaga natin siya. So pakinggan niyo po ito mga kababayan.
Again, mga beautiful brothers and sisters, hindi sa September 13 gagawin ang rally sa EDSA. Walang mangyayari doon. Dahil kahit magkaisa tayo doon, magkagulo tayo doon, wala doon ang magnanakaw na pinupuntirya natin. Magsama-sama tayo, walang kulay. Wala tayong kulay, isang tabi ang kulay. Magsama-sama tayo, puntahan ang mga bahay ng mga magnanakaw at sunugin natin sila ng buhay. Baka sakali matakot at mga yan at magkaroon sila ng phobia at hindi nagayahin ng iba. Yun ang dapat natin gawin, hindi sa EDSA. Dahil wala doon ang kaaway natin. Magkokos lang tayo doon ng gulo, perwisyo sa mga nag-oopisina doon. Magsama-sama tayo lahat ng kulay. Puntahan ang bahay ng mga kongresista, mga magnanakaw na yan. Sunugin natin at madala yan mga yan. Okay, at first disagree ako kasi magkukos lang daw tayo ng gulo in EDSA. Mas mukhang magiging magulo yung Luneta sa 21, tama? Kasi yung iba nga magsusuot ng face mask or ng bonnet para hindi makilala. Tapos kung ano pa yung mga dadalhin siguro nila, baka mamaya magdala ng Molotov cocktail, we don't know. Kasi mukhang magiging marahas po yung lakad sa Luneta. Yung EDSA ay kilalang peace gathering, no? Yung people power, ganyan movement ay kilalang mapayapa kasi simbahan yan. Firstly, hindi tayo pwedeng manggulo dyan, magwala, mambulabog. Okay, magsasalita tayo, kalayaan natin yan. Para sabihin mo yung may dala-dala kang mga 2x2, itak at kung ano pa, hindi talaga pwede. So, hindi po ako agree sa sinabi niya na nakakakos ng kaguluhan ang rally sa EDSA. Besides, lahat po ng mga pagtitipon dapat nating samahan at suportahan. Tama? Ngayon, sabi nga niya, kahapon niya to sinabi or a day prior, kahapon, 13, nag-uwian din ang mga nagrally. Hindi katulad namin nung bumaba kami ng November ng 2024 or nung nakaraang taon, hindi kami umalis. We stayed there for how many days? Okay? So, hopefully mamaya, linggo kasi ngayon mga kababayan, hopefully nandun pa rin, may babalik pa rin. Babalik kahit na umuwi, sana bumalik. Alright? At kumusta po yung Everyday EDSA group? Nag-stay ba sila doon? Wala akong nabalitaan eh. Shout out po. Kasi nung kami, kahit na natapos na yung rally namin, ang Everyday EDSA group inabot ng Pasko, ng bagong taon, ng Valentine's. At nagpaabot pa nga sila ng hanggang EDSA, ano ba to? EDSA, commemoration something. People Power commemoration na I think February 25th yun. Inaabot pa ng hanggang February, hanggang March yata ang Everyday EDSA group. Bago talaga tuluyang na-disperse kasi nga sabi ng Robinsons, pinagbigyan na kayo ng matagal. So, hindi na kayo dumadami, pakonti kayo ng pakonti, uwi na lang. So, mamaya kaya may babalik? I don't know. Pero yung sinabi niya, mga ate at kuya, na walang mangyayari kung mag-EDSA lang tayo, walang mangyayari kung hindi tayo dadami. Kung kukunin ng mga pabalik-balik ngayon in EDSA, ang advice ko being one of the vloggers na pumunta dyan last year or sumali sa EDSA prayer rally noong November nung nakarang taon, ang may recommend ko, kung hindi nila kayang araw-araw bumalik, at yan nga ay nakakalungkot, pero ano magagawa natin, hindi sila dumarami. Bumalik na lang sila every Friday. But, huwag silang magpapaabot ng November. Why? Kasi pag November, malapit na sa Kapaskuhan, yung focus ng tao sa celebration na ng holidays. Plus, November, may 13th month pay na yung mga, 'di ba, yung mga Pilipino, lalo yung mga manggagawa, may Christmas bonus na. Iba na yung focus nila eh. Ang gusto nila mag-shopping, magsaya, mag-prepare for the holidays. Wala na sila para magsisigaw. Hindi natin mahihikayat ang lahat na magsakripisyo. So dapat agapan to. Agree kayo? Dapat agapan. Kung gusto nyong matapos to, kailangan dumami at mamaga ang tao dyan in EDSA. Ang tanong, kaya bang hikayatin ng mga bumababa sa EDSA ang mga known Duterte supporters? Hindi lang known. Ang mga Duterte, mga dikit sa Duterte, like Bongo, Bato, Robin, si Mangga na nagpupumilit na magkunwaring Duterte supporter din, mayayaya ba natin sa EDSA? Mag-EDSA ba yan? Hanggat walang kilalang personalidad na bababain EDSA, katulad nung kami, na nandun sina Doc Lorraine, Ka Eric, Attorney Glenchong, Cathy Binag, and many others, hanggat walang kilalang Duterte alay ang dadating dyan, hindi dadami ang tao, hindi mako-curious sa mga tao na bumalik.
Alright? Dapat nga yan araw-araw hanggang sa dumami ng dumami. Ngayon, dahil nga kung papalpak ang EDSA ulit at hindi na kayang magparami ng tao sa EDSA dahil nga ano magagawa natin, may mga double agents na nananabotahe at dinidiscourage tayong bumalik dyan, no, or kayo na nasa Pilipinas, ito na yung nakikitang solusyon ng isang influencer. And hindi lang po siya, even Dean Chase nagsabi na rin ito, mga kababayan eh. Puro peace, sabi ni Dean Chase, puro peaceful rally, puro caravan, puro motorcade. Enough is enough. Let us take back what is rightfully ours. If they won't give back our sovereignty, let's take it by force. Wala na kasi tayong kasarinlan. At ang unang patunay dyan, mga kababayan, na parang lampa at naiimpluwensyahan tayo ng foreign powers, ay yung pag-surrender kay PRRD noong Marso sa ICC. Walang karapatan ng kahit anong bansa or institusyon na parusahan ng isang Pilipino dahil nasa Pilipinas. Okay? Walang karapatan ng ang isang bansang kunin ang Pilipino sa Pilipinas at dalhin sa kanila at parusahan. Hindi nga lang nila kinuha si PRRD, sinuko pa ng gobyerno ni Ngiwi. Kung tayo, agree ako, no, nakakalungkot man, although I'm in full support of EDSA People Power and EDSA Peace Rally, mukhang may point si Nadine Chase tsaka yung isang influencer na mukhang kailangan na nating maging agresibo. Baka sakaling matakot ang mga magnanakaw. Kasi again, katulad ng sinabi ni Kiko Barzaga, wala namang napaparusahan sa mga pahiring-hiring na yan. Walang nakukulong. Baka maparusahan yan, contractors pa. Tapos ngayon, binabalita ng media, binaha sa Davao ngayon, di ba? So may flood control sila, pero binaha pa rin. Normal yun, malakas ang buhos ng ulan eh. At least yung flood control ng Davao City, hindi na babakbak. Pero yun ang hina-highlight. Sa mga investigasyon ngayon, gustong iliko patungo sa mga Duterte ang anomalya ng flood control projects. Inilalayo kay Tambaloslos at kay Zaldimo. Nabalita ko yung nagtatago na. At kinuha na yung mga air assets, aeroplano, sasakyan, ganon, inilabas na yan, di umano. Okay? Pag-usapan natin sa susunod nating vlog. So, although ito ay delikado dahil kung susugod po sa mga bahay-bahay ng mga magnanakaw, mako-confirm ba natin na yun yung bahay ng magnanakaw? Kaninong bahay ang inyong susugurin sa Pilipinas? Bahay ba ng contractors o bahay ng mga politikong kasabwat? Kaya rin bang sugurin ng mga Pilipino ang palasyo ng mga ahas, hindi lang ang teritoryo ng mga buwaya? Kasi desperado na po ang mga Pilipino eh. Kung hindi tayo kikilos, kung hindi kayo kikilos dyan, lalakas ang mga to. Okay? So, since hindi yata naging threatening yung rally kahapon, right, sa EDSA, and even nung Biyernes, ang inaasahan ngayon ng iba, ang nilook forward to ng mga Pilipino ngayon ay ang rally po sa 21 sa Luneta Park. Na sana ay hindi angkin ng mga kakampings. At hindi lang kakampings. Well, sabi nga nung babae kanina, dapat walang kulay muna. Pero yung mga makakaliwa ay kaibigan ng mga pinklawan. At sila yung magaling manabotahe. Sa tingin ko nga, nasa botahe rin ng mga makakaliwa kahapon ang rally sa EDSA. Kasi from EDSA Shrine, dinala nila papuntang, ang panawagan ni Attorney Vic Rodriguez sa EDSA Shrine magrarally. Ay dinala po papuntang People Power Monument ang crowd ng mga makakaliwang grupo. Or lumipat sila. So kumonti ang tao in EDSA, pero nung kinagabihan yata, dumami ulit. So ano sa tingin niyo mga ate at kuya? Although krimen ang arson or ang manunog, pero hahantong na ba tayo sa ganito? Dahil mukhang hindi natin mababawi ang mga ninakaw sa atin sa mga pahiring-hiring lang na yan.
Maibabalik ba yan sa kaban ng bayan at maididistribute sa mga proyekto at sa mga nagugutom na mga Pilipino? Yung nakaw ni Tamba, yung nakaw ni Zaldimo, yung nakaw ng mga politiko, ng mga buhaya, lalong-lalo na yung mga kongresista na yan, na yung kanilang flood control project sa lugar nila ay puro mga ghost kung hindi man marupok. Wala talaga, kung meron man marupok, giba, sira, puro lupa, konting semento, konting bakal, konting hollow block. Kaya konting ulan, baha agad. Alam nyo, bilyon, trilyon ang nawawala sa mga Pilipino kapag nasisira ng baha yung mga kagamitan natin. Okay? Yung mga muebles, yung mga appliances, hindi lang furnitures. Okay? Baka mamaya yung mga legal documents nyo pa nagkanda basa-basa na, anong perwisyo ang mangyayari niyan? So, ano sa tingin nyo ang tamang gawin ng mga Pilipino, mga ate at kuya? Pumunta lang ng kalsada, mag-rally hanggang 2028? O isang bagsakan na lang? Or maybe may kailangan ng gawing marahas ang mga Pilipino para katakutan ng mga buhaya? Kasi kung walang paparusahan ang mga Pilipino, tuloy ang nakawan. Papayag ba kayo hanggang 2028, nakawan? Tapos baka hindi pa bumaba in 2028? Baka magstay pa in power katulad ng tatay for another 20 years? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.